Nako, tumagilid. Okay, pasok tayo. Pump lang ng preno. Hindi natin nastudian eh. So wala tayong topic ulit. Wala na tayong mga pag-usapan eh. So share na lang ako ng biyahe muna. So alam ko namang sa WhatsApp ilang beses natin na share itong biyahe natin papasok. Alam ko umay na kayo. Eh ano naman, alam ko naman po ulit. Pero hindi naman palaging pare-parehas yung nangyayari, di ba? Kagaya niyan, naulan kanina. Sana wag na umulan ulit. Tapos share lang natin dito, hindi natin sineset dyan sa panel kasi nga nalalate habang tumatagal. Ang problema natin, yung ginagamit natin yung ano na, yan dito sa TPMS. Kaso ngayon, kita nyo, lobat. Hindi natin alam kung anong oras na. Hindi rin ako tumingin kung anong oras na tayo umalis. Bisa mo namang sasakyan na to. Test lang natin yung preno. Okay, tayo dadaan. Nag-uulan pa naman. Tingin lang tayo doon sa paddle nung kasalubong natin. Baka pagtabi natin tamaan nila yung paddle, tumalsik sa atin. Gaya nyan. Dapat tatabi tayo dito sa walang katapat na paddle. Baka tumalsik eh. Tapos try nating iwasan yung may tubig kasi baka malalim yung lubak na yan, hindi natin napansin kasi may tubig nga. So yan yung sinasabi kong mas mahirap pagka nagabiyahe ng naulan, bukod sa invisibility nga. Yun lang, babaha pala dito. First time natin dumaan ng baha. So wag lang mawalan ng buwelo pagdating sa baha. Kasi pag nawalan ka ng momentum, mas mahirap mag-balance, diba? Pero syempre kung may tatamaan ka, sacrifice mo na yung momentum, pumureno ka. So daan-daan lang. Kaya dapat daan-dahan ka lang din para ibig sabihin magbigay ka ng space kung mayroon ka nasa unahan. Sakaling biglang huminto, may time ka pumureno. Tsaka mag-decide kung paano gagawin mo diskarte. Nagpa-fog yung helmet natin, malamig kasi. Ang labo. Yan, may mga paddle. Iwasan lang natin kasi alam ko may lubak dyan na isa. Saan ba yun? Wala, natakpan ng tubig eh. Lalo na pag hindi kabisado, dahan-dahan lang para maiwasan nyo yung mga ganyan. Lamig. Tingin ka mga 4 na eh, 4:30 ganyan. Sana may nabutan pa tayong parking. Aga natin nag-ready. Less stress, ready na tayong umalis eh. Kaso biglang bumuhos yung ulan kung kailan paalis na. Uy, skater sa ulan. Hindi mo masisira yung bearings niyan pag ginagamit mo sa ulan. Bagay, madali lang naman magpalit ng bearings niyan. Sana walang masyadong traffic. Given na kasi nag-uulan, may traffic talaga yan. Pero hindi masyado sana. Pintura, ingat din tayo dyan. Lalo na kung magka-change lane kasi may yan, madulas. Nung bago tayo, nagulat tayo dyan. Di ba madalas tayo sa EDSA nung bago tayo. Pag tumatama tayo dyan sa pintura, parang nag-iiba yung handling, nakakagulat. Nung bago tayo, pero ngayon syempre isa yan sa mga unang matututunan mo pag nagmotor ka, yung mga pintura na yan. Tsaka yung mga dugtungan na ganyan, yung kung nakikita nyo yung nasa ito, yung dugtungan ng semento, tumama ka dyan, mag-iiba yung handling, pakiramdam mo lumili kung mag-isa yung motor. Yan, isa yan sa mga matututunan mo. Titignan tayo ng pulis. Kala ko paparahin tayo. Mukhang walang papel daw. Loko na ito, mukhang walang papel to. Pero ayun nga, may bias. Hindi ko alam kung bias, pero simula kasi ng naka-dominar na tayo. Siguro sa 2 years mahigit na, diba? Parang 2, 3, 4 na beses pa rin tayo na checkpoint.
Kadalasan na checkpoint na dadaanan natin, kahit na humihinto na tayo sa checkpoint, pinapadiretso na agad tayo. Kasi ibang stop ko naman, pinahinto ako, pero tinatanong lang kung ano, tatanong lang tungkol sa Dominar. Kunyari, kung bibigay ka papel, hindi na nila kinuha, tapos katanong lang sila kung ilan yung consumption, malakas ba kumatak, okay. Tapos yung isa pang gumanon sa akin, yung mga babae na enforcer, tawa pa sila ng tawa, doming, may doming, kasi katawanan sila. Tinatawanan nila yung pangalan na doming, ewan ko bakit. Pero tatanong sila na consumption, yan, kung mabigat ba para sa babae, mga ganon. Ano yung tanong nila, legit, hindi yung tanong lang ng ano, yung tanong nila ay tanong na interesado. Tapos pagka nung si Bonnie yung motor natin, wala tayong nalagpasan na ano. Basta may checkpoint talaga tayo, wala tayong naranasan na pinalagpas tayo. Huwag na tayong tumutok kasi si tita wala siyang dadaanan, natatawid yata siya. Pero wala man tayong problema sa checkpoint, pero kasi nga lang nagkakaroon nga ng parang ano, bias. Naramdaman ko na naka-Dominar na eh. Dominar pa lang yun lalo na siguro naka-GS ka, hindi ka talaga i-checkpoint. Pero hindi ko naman sinasabi kasi hindi naman natin experience na naka-GS eh. Naka-Dominar lang tayo eh, hindi natin pwede sabihin yun. Pero what more, diba? Kung sa CC ng motor ang basis, pero hindi natin alam kung ano yung basis kapag expressway legal ba, matik na yun, may papel, kompleto ang papel, may lisensya, hindi naman, diba? Pero bakit mas less kamote ba pag expressway legal? Di naman. Wala sa motor yun sa rider yun eh. So pag checkpoint, unang kinukuha yung registro, diba? O RCR, lisensya. So ibig ba sabihin kapag Dominar or expressway legal, kompleto na agad ang papeles? Hindi naman, di ba? Siguro marunong sila tumingin kasi halimbawa ito UG B1, kailan ba yan na-release, di ba? Siguro ganun yung naiisip nila. So alam nila na yung UG B1 kailan lang na-release o 3 taon ng rehistro, so pasok pa siya sa 2024. Ganun siguro, no? Siguro kasi pinapangunahan natin, hindi naman natin alam. Pero sabi ko lang, experience ko nga. So baka dahil ganun yung thinking nila, kakamali tayo ng iniisip na porke naka big bike or expressway legal, hindi na nila chine-checkpoint. Siguro ganun, kasi 3 years, di ba? Nakita nila, ito, halimbawa, magandang example to. Nakita nila C500, bagong release yun, di ba? So sigurado may ano yun, ang rehistro nun 3 years, so kaka-release lang nun eh. So siguradong wala pang 3 years yun. Ang problema kung wala pang papel. So dapat tinitignan din pala talaga, hindi porket new model hindi na tinitignan, dapat tignan pa din. Pero tingin ko yun yung naging basis nila, since alam nila yung model ng motor, alam nila pasok pa. Kagaya sa UGB1, pasok pa ang UGB1 kasi 2022 ba? 2021? Kung 2022, pasok pa yun kasi 2024 pa lang eh. 3 years registration, siguradong may registro, di ba? Siguro ganun yung naisip nila. Pag expressway, pag 300, basta 300, basta 250 pataas, 3 years yung registro nun. So siguro sila nag-base. Gagawa ka ng issue, nag-iisip tayo ng issue eh, wala namang issue. Nasabi natin na ano, bias, pero hindi pala kung isipin natin maigi. Hindi ko, nung naisip ko siya, hindi ko rin naisip yun eh. Alam nyo naman pag nagsabi tayo ng information, tinatry natin i-analyze habang sinasabi natin. Kasi di naman tayo nagpaplano ng pag-uusapan natin sa mga topic or sa mga kinikwento natin. Hindi tayo marunong mag-ganon eh, mag-script. Mahirap eh.
May mga tinatandaan lang ako na bullet points pagka ano, meron tayong topic na may list. Yun yung iniisip ko. Pero hindi ko siya sinulilista. Hindi ko rin nililista kung ano yung sasabihin. Kaya mapapansin nyo, parang minsan paulit-ulit yung point, or hindi out of order, hindi sunod-sunod. Kasi yun nga, ganun yun yung dahilan. Hindi tayo marunong magawa ng script. Okay, so samahan nyo lang ako. Patay na naman tayo nito sa expressway. Tingnan nyo, wala pa tayo sa expressway. Ewan ko kita sa camera, tingnan yung gulong ng dalawang SUV. Grabe mag-spray, di ba? Bagal pa niyan. Lalo na pag bumilis yan. Talsika na naman sa helmet na rin yung mga tubig na yun. Pero okay na ako dyan kaysa umulan, di ba? Nababasa yung visor natin dahil sa gulong, hindi dahil galing sa langit. Mas mahirap pag galing sa langit eh. Ang dumi na pala. Nagkakaroon na rin ng fine, di ba? Pagka dumaan ka rito ng walang load. Ewan ko na implement na yun. Sabi, nabasa ko sa Facebook, ewan ko kung legit yun. Pero paano kung ano ba, may load ka naman, hindi naman nila binasa. Sino dapat bigyan ng fine? Dapat sila, di ba? Dapat pantay kung sino may fine at saka wala. Kasi lugi kung ikaw lang palagi yung may kasalanan. Parang ganun. Naayos ko na yung isang helmet natin. Banggitin ko lang, bagawan tayo ng video yun kung ano yung naging sira. Kaso gagamitin ko tapos siya ngayon. In-exercise ko yung yung switch ng visor. Natanggal na naman, nasira na naman. Battery, tinanggal ko pa naman na yung yung mga speaker, nilipat ko na doon yung mga speaker, tsaka yung communicator, tsaka yung camera setup natin naka-install na doon. Buti tinesting ko pa muna. Sabagay kung ngayon naman naman kailangan, kasi hindi naman tayo mag-dual visor ngayon dahil nga wala namang araw. Sundan lang natin to SUV na to kasi mabagal lang siya. Kaya na, lumalakas na yung ulan. Basang-basa na naman tayo ito pagpasok. Uy, ride safe sir. Tayo pwede ito lumingon eh. At tayo makita. Dapat pala nagkapote na tayo sa pantalon kanina. Focus lang tayo sa kalsada kasi hindi na tayo masyadong makakita yan parang madilim talaga. Ang fog talaga, hindi ko alam eh. Pinakas ko yung ilaw ko, wala naman, wala epekto. So sa helmet nga yun, ang hirap. Hirap makakita. Ride safe sir. Chef Moto 10K ba yun? Ninja 400. Ito mahirap na may dala siyang gym bag. May epekto sa balance yun eh. Bagay, kung sanay naman na siya, bali wala na yun. Importante mayroon siya kapote. Ikaw wala. Ito ang pangit sa luma na helmet, lumang visor. Ang hirap talaga makakita kasi dumadagdag na yung mga maliliit na gas-gas niya dun sa sa visibility tsaka yung tubig. Tapos sa case natin ngayon nagmo-moist, nagpa-fog. So ngayon nakabukas siya, tumatama sa mata natin yung ulan, kaya ang hirap. Expressway pa naman to. So mabasa yung natin, balaklava. Tagapang to, mabasa yung loob ng helmet. Ayan, pumapasok pa sa lane natin, nahihirapan na nga tayo. So magbibigay na naman tayo ng space cushion ulit. Tapos ay papasok na naman dyan sa space cushion natin mamaya. Ang hirap, kaya focus lang. Maganda sana ko yung spider gamit natin kasi bago pa yung bago pa yun. Nakinis pa yung windshield niya. Ay, yung visor. Nakita nyo, wala pang 60 yung takbo natin dahil sa ulan.
Kaya tayo sumingit-singit dito. Grabe yung traffic. Ang layo pa nito. Traffic na kaagad. Bakit kasi yung bus sumisiksik dyan? Akit ba siya? Ikaw sumisignal eh. Kakaliwa yan. Namatay tayo. Oh shoot. Sana minor injuries lang. Huwag ka titingin. Nako, tumagilid. Nasabi ko umuulan kaya hindi niya nakakita. Tumagilid yung sasakyan. Parang sa pelikula, grabe. Ano kaya nangyari dun? Sana minor injuries lang. Nakakotse naman. May seatbelt yun. May ano rin, airbag. So kahit na ganun na itsura, mapoproteksyonan. Pero sana minor injuries lang. Or wala. Ano yun, nawala ng control? Kasi siya lang mag-isa eh. Pero may isang sasakyan na nakahinto eh. Ewan ko kung involved yun or tumutulong lang or sundo, yun yung sundo. Ay tayo, hindi na tayo tumingin kasi natuto na tayo dyan. Nagmamarites, nabangga tuloy tayo. Dahan-dahan lang kasi naramdaman ko kanina yung preno natin mahina. Kasi nga, basa. Wala naman palang traffic dito. Doon lang sa ano kanina sa ayun nga, Fork Road na naman. Tsaka dito sa ano, Tollgate. Well, hindi ko na sasabihin. Kada dadaan tayo dyan, lagi ko na sinasabi yun. Nababasa na rin yung medyas ko. So bad trip to mamaya. Kapote tayo ito, hindi natin nadala. Nakakala ko kasi tumigil na. Okay, patapos na tong NAIA X. So baka dito natin tapusin, baka hindi umabot yung battery. So di ba na umabot, magpapaalam na ako ngayon. Thank you na matindi kapag hatid. Hanggang sa muli. Bye-bye you.